Yan, handa po natin yung ating mga sarili at yung ating mga tutulog sa Panginoon sa gabi po na ito ay makinig po natin yung tagumpay o yung patutunan ng Panginoon sa ating mga dadalangin. Kaya po, yan, bago po tayo lumakot sa ating mga pagpupuri sa ating Panginoon, yan, tayo po muna manalangin sa gabi po na ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa gabi ito, dahil kami pinako mo sa lugar na ito, Panginoon, na ligtas. Andun, Panginoon, yung aming kagalakan na ikaw, Diyos, ang siya namin maalaya ng aming mga pagsamba. Pasasalamat, Panginoon, sa gabi ito. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na tunay nga po na ikaw, O Diyos, ang siyang sumasama sa bawat isa sa amin sa buong maghapon, na pagod ang bawat isa, Panginoon. Pero hindi ito hadlang, Panginoon, upang ikaw ay hindi namin makanilig sa gabi ito. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam po namin na ang lahat ng aming mga ginagawa, lalo tigit sa aming mga sa loob at tahanan ng aming mga buhay, Panginoon, sa aming bawat pamilya, na andun, Panginoon, yung mga sitwasyon. Lord, salamat dahil nararanasan po namin na ang pagyakap mo, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, dahil palaging kayo, Panginoon, ang siyang nagtatagumpay sa aming mga buhay. Kaya sa gabi ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasiyasat sa aming mga karunihan, Panginoon. Singit sa ikalaman, Panginoon, ang lahat ng mga ginagawa po namin, Panginoon, na hindi po kaaya-aya sa iyong paligid, Panginoon. Kaya patawad, Panginoon, sa mga kasalanan na nagagawa ko ng bawat aming po mga kamay, ng aming po bibig, higit sa lahat yung aming kaisipan, Panginoon, at lalo ang aming po mga puso, Panginoon, tunay nga po na kung ano man ang nasukungan mo sa gabi nito, Panginoon, patawarin mo kami at linisin mo kami sa gabi nito, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig na patuloy na ang aming buhay, na ikaw lamang, Diyos, ay siyang masigit na nakakaunawa sa aming, Panginoon. Kaya salamat sa lahat, Panginoon, ng mga kapatawaran na ginawa mo na sa amin sa gabi nito, Panginoon. Kaya sa gabi nito, Panginoon, banal na Espiritu, inanyayakan namin na ang katuwa ng gawain na ito ay mamuna po kayo, lalo higit sa pangunguna ng aming pastor, Panginoon, sa kanyang pag-aawit, sa kanyang inihandang awitin sa gabi ito. Tunay nga po na ito ay handog namin para sa iyo, Panginoon, ang mga awitin na inihanda niya po na patuloy na ikaw lamang, O Diyos, ang siya namin mapagpulihan sa gabi ito. Ganun din po, Panginoon, yung gagamitin mo na papahayag ng mga salita sa gabi ito. Tunay nga po na ihanda mo yung aming mga puso, isipan, na maipokus doon sa mga kanya pong ipapaliwanag, Panginoon, para sa gabi ito. Kaya tunay nga na pakabanalin mo ang kanyang buong pagkatao at hindi po ang kanilang mga sarili. Siya namin nakita kung ikaw, O Diyos, ang mga tagubilin mo para sa aming, Panginoon, upang ito po ay magamit namin sa pang-araw-araw ng aming mga buhay. At ganun din po, Panginoon, sa mga prayer request na aming pong mga idudulog sa iyo sa gabi ito, Panginoon. Alam po namin na ngayon pa lamang, Panginoon, ay pagpapalain mo na ito at pagtatagumpayin mo na ito, Panginoon. Tunay nga po na ipinagkakatiwala na lang namin sa iyo ang lahat po na idadalangin namin, anuman ang mga prayer request na hawak po namin, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na wala sa gabi ito, Panginoon. Pagkalooban mo sila ng kauhawan, Panginoon, na ito po ay simula ng aming pag-face-to-face ang gawain ng katulad nito, Panginoon, tuwing Miyerkules. Lord, ikuin mo sila na sila din po ay makadalo sa iyong mga gawain na katulad nito, Panginoon. At nawa po ay pagpalain mo rin po sila, Panginoon, anuman ang kanilang mga ginagawa, proteksyon
proteksyonan niyo sila, Panginoon, sa anumang uri ng mga kumakalat na mga virus na Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil sa pag-iingat mo sa kanila at lalo higit sa aming lahat, Panginoon. Dalangin po namin na ang kabuhayan ng gawain na ito, ikaw, Diyos, ang siyang magtagumpay sa gabi ito. Kaya salamat sa iyo, aming Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nagagalak po ba yung lahat sa gabi nito para po sa ating pong pagpupuri sa Panginoon? Amen. Kaya ay napakasarap po na magbigay ng papuri sa ating pong Panginoon. Yung galak ay talagang ando na nararamdaman natin at yung sa bawat tugtugin, sa bawat ating pagkanta, sa bawat ating pagpalakpang, maging sa ating pong pagsayaw ay yung Diyos yung nabibigyan natin ng kapurihan. Amen po? Kaya po, maging po natin lagi sa galak.
Isang Diyos, hanap namin kaligtayan iyong sumasamba sa iyong Panginoon at sa himig namin tanging dalangin
Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ayan. Yes, the Lord is faithful. Tunay na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Kahit na marami tayong kapaguran sa maghapon, pero kapag tayo ay umawit sa ating Panginoon, nawawala yung ating mga pagod. Ayan. Ayan. Salamat po sa Panginoon sa gabi ito. Isang pribilehyo po muli na makapagbahagi po ako ng kanyang mga salita sa bawat po sa atin. Ayan. Sige po, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may po ay patuloy na nagpupuri sa iyo ang Diyos. At sa gabi ito, Panginoon, kami po ay dadako sa iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo po ako ng higit na karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang ang mga salita mo ay maibahagi ko po ng maayos sa gabi nito. At dalangin ko po sa buhay ng mga kapatid, ngayon pa lamang, buksan niyo po at ihandakan ng mga puso sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gabi nito na katagampayan po, Panginoon, ay aming pumaranasan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang isang panalangin sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Matagal ko na pong nagawa itong ibabahagi ko po sa inyo. Ito yung panahon na naka-quarantine po tayo. Ang panahon ng ECQ. Yan. Ito po yung nais kong ibahagi sa inyo dahil noong mga panahon po na yon ay tuwing lalabas po ako ng bahay, yan, pupunta ako ng palengke o kahit saan lugar, naririnig ko po yung sinasabing yung kawalan ng pag-asa po ng mga tao sa mga nangyayari po sa ating panahon ngayon. Yan. Pero, siyempre, sa ating mga Kristiyano, dapat hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Yan. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito, ang pamagat po niya ay si Jesus ang angkla ng ating pag-asa. At siya rin po ay matatag na pag-asa. Yan. Matatagpuan po natin ito sa 2 Thessalonica 2:16. Ako na lang po magbabasa ng verse. Yan. Sabi po dito, aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos, Ama na umiibig sa atin. At dahil sa kanyang kagandahang loob ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Yan. Ang sabi po dito, bakit si Jesus ang matibay na saligan o angkla ng pag-asa? Yan. Sabi po dito sa number 1, sapagkat minamahal niya po tayo. Yan. Ulitin ko po, sapagkat minamahal niya po tayo. Yan. Tanging ang pagmamahal lamang ang may kapangyarihang mag-alis ng takot. Yan. Sabi nga sa wikan, sa 1 John 4 verse 18a. Yan. Walang kasamang takot ang pag-ibig at napapawi ang ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Yan. Ang di mapapantayang pag-ibig sa atin ni Jesus ang dapat mag-alis sa atin ng takot sa isang bukas na hindi natin alam. Hindi natin hawak. Yan. Ano po ba yung bukas na hindi natin hawak? Yan. Sa bawat isa sa atin, yan, sa buhay po natin, di ba, may mga kanya-kanya po tayong kinakatakutan. Yan. Iba't ibang klaseng kinakatakutan. Yan. Pero ang higit na nakakatakot, ang kinakatakutan po natin ay, yan, alam naman po siguro ng lahat kung ano po yun, di ba? Yung tayo po ay, yan, mamamatay. Marami po talaga ang natatakot sa, yan, sabi nga sa kamatayan. Yung, yan, lalo na sa panahon ngayon, sa mga nagdaan na panahon na hindi po natin alam kung bukas ba, buhay pa tayo. Yan. Paglabas po natin ng bahay, pagbalik po ba natin sa ating pamilya, wala po ba tayong dalang virus? Yan. Marami tayong mga takot na nararanasan sa ating mga buhay. Yan. Ako, nakaranas din po ako minsan ng takot nung nagkasakit po ako. Halos 2 linggo po ako nagkasakit na sabi na natin, siyempre kahit nasa mo isang Kristiyano ka rin, pero
hindi naman po naiwasan na talagang magkaroon kami ng takot ng panahon na yon. Pero, yan, salamat din po sa mga panalangin at sa mga, yan, yung panahon na yun kasi nasa mga tahanan po tayo. Ayan, kahit na po nung time na yon na halos po hindi ako makabangon, pero pag-araw ko ng, ng linggo, pag-araw ko ng Miyerkules, kapag nakikinig po ako ng sa mga online, sobrang nakakatulong po yun sa akin kasi nakaranas na po ako ng parang yung sinasabi nga nilang depression kasi sa totoo lang po yung nararamdaman ko na yon, yung pag tumingin po ako sa labas kahit na narinig ko sobrang maraming maingay, pero yung sobrang lungkot na lungkot po yung aking nararamdaman. Pero salamat po sa Panginoon kasi ayun, yung panahon na yun, siyempre meron akong Diyos na kahit nakakaramdam ka ng ganong sitwasyon, mag-pray ka lang, tapos nakakarinig ka ng mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng online. Napakalaking bagay po yun sa akin na napagtagumpayan ko yung mga takot na yun. At saka yung time na yun na, hindi po alam ng mga anak ko, hindi nyo rin po alam na dumating po ako sa point na nahihirapan na po talaga akong huminga. 3 electric fan na po nakatutok sa akin. Ayoko lang din po sabihin na ganun po yung nararamdaman ko kasi baka mamaya dadalhin po ako sa ospital at baka matuluyan na po ako. Kasi yun nga po yung sa panahon ngayon, yun nga po yung mga na-encounter natin na may mga ganung sitwasyon. Pero ang ginawa ko nung time na yon, talagang nakataas po yung 2 kamay ko. Pray ng talaga ako na Lord. Sabi ko, wag naman po ngayon. Sabi ko gano'n. Ayoko po umiyak kasi kapag umiyak po ako, lalo po ako hindi makahinga. Kaya salamat sa Panginoon kasi nung time na yon, nakakilala ako sa Kanya. At salamat sa Panginoon kasi siguro hindi pa niya ako kukuhanin kasi sabi nga, makapagpatuloy pa ako magbahagi ng kanyang mga salita. Yan, siguro hindi na sa ating mga magkakapatid, kundi sa mga iba pang tao na nangangailangan na makarinig ng kanyang salita. Yan. Sa panahon niya po ngayon, yan, marami tayong takot, pero sabi nga, ang ating Diyos ay magbibigay sa atin ang pag-asa sa lahat ng mga takot natin na yan. 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 Sa number 2 po, sabi po dito, sapagkat ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa. Yan. Kapag ganito ang ibinigay ng Diyos sa atin, walang pintong tulong at pagtitiwala. Yan. Masiglang damdamin, bagong excitement sa ating ginagawa at mabuting pananalita. Yan, maaari pa nga ba tayong panghinaan ng loob. Yan. Kaya sa isang mananampalataya, wala na pong hopeless situation. Yan, sabi nga, dapat lagi tayo may pag-asa. Sa lahat ng mga nararanasan natin, dapat huwag nating alisin yung pag-asa na yan ng Diyos na ibibigay niya sa atin. Yan. Sabi po sa number 3, sapagkat ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa bilang, sabi nga, isang biyaya. Diba? Amen po ba? Yan. Sabi nga, kung kaaliwan at pag-asang ito'y nakareserba lamang sa mga taong mananampalataya, kasing laki ng sidar ng Libanon, abay, sabi nga, wala na tayong kapag-asa. Ngunit, sabi nga, salamat at ipinagkaloob ito ng Panginoon bilang biyaya. Yan, maaaring itong mapasa atin kahit na, sabi nga, kahit na hindi daw po tayo, karapat-dapat sa ating Panginoon. Yan. Sabi nga kanina, mga Panginoon ay angkla ng ating pag-asa. Ngayon naman po siya ay matatag na pag-asa. Yan. Matatagpuan naman po natin ito sa Hebreo 6:19. Yan. Ang sabi po dito, ang pag-asang ito ang siyang matibay na matatag na angkla ng ating buhay.
at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo. Yan, hanggang sa lakong kabanal-banalan. Sabi nga, ang pag-asang nakasali kay Jesus ay, sabi nga, nagdudulot ng kapahingaan. Kapag nawalan ka ng pag-asa, parang lagi kang pagod at stress. Diba? Ganun naman po eh. Yan. Ang taong buhay ang pag-asa, hindi nakakaranas ng kapaguran ng kaluluwa, kundi laging taglay sa puso niya ang sigla sa pagharap ng hamon na buhay niyan sa bawat araw. Diba? Kapag tayo ay nakakaranas ng mga sitwasyon sa buhay, nakakala natin walang pag-asa, diba? Parang gusto na lang natin nakahiga, gusto na lang natin nakamukmuk. Kasi parang, yun nga, isip natin, wala tayong pag-asa, parang lagi nang sabi nga, stress, pagod, yan. Pero kapag tayo ay buhay lagi ang ating pag-asa, kahit ano man yung mga sitwasyon, mga pagsubok nating kakaharapin sa bawat araw, wala yan, kasi nga, laging puno tayo ng pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Yan. Yan. Sabi po sa number 2, yan. Nagdadala ng kagalakan. Sabi nga, nagdadala ng kagalakan. Kapag puno ka ng pag-asa, lagi kang nakangiti. Yan. Sabi ko sa Romans 15:13, sabi ko dito, gustusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan. Yan sa pamagitan ng inyong pananampalataya upang umapaw ang inyong pag-asa. Yan, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan. Kakaibang kagalakan ang nasa sa taong buhay ang pag-asa para sa Panginoon. Yan, hindi ito nakadepende sa mga tagumpay lamang sa mga kaganapan sa buhay, kung hindi para po sa ating Panginoon. Sa number 2 na po tayo, ito, nagbibigay ng lakas ng loob. Ganito ang naging karanasan ni Pablo, yan sa 2 Corinto 3:12. Ay ang kanyang sinabi, dahil sa pag-asa namin iyan, malakas ang aming loob. Kapag ang pag-asa natin ay nakasalig sa Panginoon, walang dapat ipangamba at ikagulo ng isip, sapagkat hawak niya ang ngayon at ang bukas. Yan, amen po ba? Yan. Salamat po sa salita ng Panginoon na yan, lagi po ibinibigay sa atin para ano man po yung mga naranasan natin sa bawat araw na kuminsan akala natin wala ng pag-asa, pero pag lagi po nating isipin o lagi nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, ang lahat ng ito ay mapagtagumpayan natin. Yan po ang wag nating alisin sa ating mga buhay, yung kawalang pag-asa. Kung hindi lagi tayong may pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Kahit minsan naiisip po natin na bukas, ano kayang mangyayari sa ating buhay. Yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Pero lagi tayong umasa sa ating Panginoon na mapagtatagumpayan po natin ang lahat ng ito dahil kasama po natin ang ating Diyos sa ating buhay. Ayan. Maraming salamat po sa kanyang mga salita. Dadako po tayo sa ating pananalanginan. Hanap po tayo ng kapartner natin at magbahaginan po tayo ng ating mga prayer requests within 3 or 5 minutes po. Tapos po, pamunahan po tayo ni Pastor para po sa ating pananalanginan mamaya. Sige po, get your partner. Sige po mga kapatid, handa po tayo para po sa ating pong mga idudulog sa ating pong pananalangin sa gabi po na ito. Yan, at pangunahan po kayo. Pag-pray po natin yung ating pong Great Commandment Christian Church Family. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami sa
mga pagkakataon na ito po, Panginoon, sa mga oras na ito, nilalapit po namin sa iyo po, Panginoon, yung Great Command ng Christian Church family po, Panginoon. Nawa, dalangin po namin na patuloy niyo po kaming pagkaisahin, bigyan niyo po kami ng iyong pag-ibig at yung mga biyaya at pagpapala, patuloy niyo rin po parana sa bawat miyembro po ng Great Command ng Christian Church. Yung iglesia po na ito na pinagkatiwala mo po sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin po, Panginoon, yung lagi na kasabikan sa mga ganitong gawain, lalong-lalo na po, Panginoon, sa tuwing araw po ng linggo, ay patuloy, Lord, na magkasama-sama po kami ng magkakapatid na nagpupuri, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin po, Panginoon, na patuloy niyo kaming samahan, patuloy niyo kaming ingatan po, Panginoon, bawat miyembro po na ito, bawat pamilya po ng Great Command Christian Church. Ang mga miyembro po nito ay patuloy, Lord, na makaranas po, Panginoon, ng iyong pagsama at pag-iingat po, Panginoon, lalong-lalo higit po, Panginoon, kalakasan ng aming po mga spiritual na buhay. Gayun din po, Panginoon, dalangin din po namin sa iyo sa gabi po na ito, sa bawat isa po ng miyembro po ng iglesia po na ito ay patuloy, Lord, na yung mga pagpapalang pinansyal, patuloy niyo pong igawad sa bawat isa at nawa sa darating po naming linggo na aming pong anniversary po, Panginoon, maging katugunan po, Panginoon, yung pagpapalang pinansyal po na ito sa lahat ng aming po mga pagbibigay ng preparasyon, sa aming po mga pagsasalusaluhan po, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagkalooban niyo kami ng karunungan, patuloy na ang iyong pagsama, pag-iingat, patuloy po namin maranasan ng biyaya at pagpapala po, Panginoon, na higit pa, Lord, sa aming po mga inaasahan. Patuloy, Lord, na ipagkaloob niyo po ito sa iglesia po ng Great Commandment Christian Church. Salamat po, Panginoon, at patuloy, Lord, na sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo po kami nananangan po, Panginoon, ang aming pong pananampalataya po, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na magbibigay po sa amin ng mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, na ito po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy, Lord, na ingatan mo rin po yung bawat isa ng miyembro po ng Great Commandment Christian Church. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Idulog naman po natin sa Panginoon ang ating pong istasyon po ng 702 DZAS. Ganun din po ang Far East Broadcasting Company, ang 700 Club, CBN Asia. Sige, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tunay nga po, Ama, nilalapit po namin sa iyo ang istasyon po ng 702 DZAS na sa simula pa lang sa alas 4:30 ng umaga hanggang hating gabi, patuloy, Panginoon, yung mga ginagamit niyo pong mga kapastoran, mga lingkod po, Panginoon, mga announcers, ay patuloy, Panginoon, na pagkalooban niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, lalo na po yung mga program producers, Panginoon, na lalo pa po nilang mapalawig ang istasyon na ito, maabot ang kasuluk-sulukan ng daigdig, upang ang iyong banal na salita ay lumaganap. Salamat, Panginoon, sa istasyon na ito na nagpapatuloy, maging yung mga sponsors po na ito, sapagkat alam po namin na ito po ay non-commercial radio station, ngunit sa iyong biyaya, Panginoon, nagpapatuloy ang istasyon na ito. Kaya abutin niyo, Panginoon, yung kanilang pangangailangan. Kayo po, Panginoon, na mabigay ng anointing kay Pastor Dan Andrew Cura, na siya pong presidente ngayon ng DZAS. Ganyan din po sa 700 Club. Bagamat late na po sa gabi po namin ito napapanood, ngunit alam po namin, marami pa rin po na pagpapala, marami pa rin po ang nabibigyan ng pag-asa ng programa po na ito. Kaya patuloy, Panginoon, na dumaloy ang mga pagpapalang pinansyal upang magpatuloy, Panginoon, ang mga ganito pong programa sa radyo at telebisyon upang maabot, Panginoon, ang mga pre-Christians, ay even yung mga unreached people group, Panginoon, na hindi po nararating ng mga misyonero-misyonera through this radio station, through this program, Panginoon, ay makakilala po siya sa iyong anak na si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Purihin ka, Panginoon, ikaw lamang po ang palaging maitaas sa bawat iyong mga anak, sa bawat lingkod mo na nagpapatuloy, Panginoon, magpagamit upang ang iyong mabuting balita ng kaligtasan ay ipaabot po namin sa aming mga kapitbahay, sa aming mga mahal sa buhay,
at sa mga tao nakapaligid po sa amin, at sa pang-araw-araw ay amin po nakakasalamuha. Purihin ka, salamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sama-sama po natin ipanalangin ang body of Christ. Yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa itinataas po namin sa inyo ang body of Christ sa buong mundo, Panginoon. Lalo higit sa lugar ng Bataan, Panginoon, sa lalawigan ng Bataan. Lord God, alam po namin na Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng mga leaders, mga pastor sa bawat evangelical churches, Panginoon. Dalangin po namin na sangkapan mo ng pagmamahal o pag-ibig sa bawat ginagawa, Panginoon, sa bawat paglilingkod, O Diyos, sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita, at kahit anumang gawin namin kung wala po itong pagmamahal, para itong batingaw lamang, Panginoon, walang silbi ito kung wala itong pagmamahal sa bawat ginagampanan, Panginoon. Kaya naman, Lord, dalangin po namin na pagkaisahin mo ang bawat puso ng evangelical churches, Panginoon, na kung saan magkaisa ang bawat pastor, ang bawat mga leaders sa isang iglesia, Panginoon, upang maisulong ang iyong naisin sa bawat iglesia, Panginoon. Bigyan niyo po ng mga pangitain ang mga leaders, sa mga pastor, Panginoon, kung paano pa i-spread, Panginoon, yung mga salita mo sa bawat tao, Diyos. Panginoon, gamitin mo ang mga evangelical churches na maabot ang mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo. Panginoon, gamitin mo yung mga tao na kung saan nawawala ng pag-asa, na minsan pa ay madala sila sa mga evangelical churches upang mabigyan sila ng pag-asa. Higit na makilala ka nila, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pagdalo nila sa mga gawain. Maraming salamat, Panginoon. Buklurin mo ng pag-ibig at pagkakaisa ang bawat evangelical churches, Panginoon, ng buong Bataan at sa buong mundo. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat kapasturan at ang mga leaders, ang mga miyembro ng Body of Christ. Ito po ang aming sama-samang pananalangin ng may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Tuloy po tayo sa pananalangin at patuloy natin idulog sa oras na ito ang lalawigan ng Bataan, maging ang bayan po ng Limay, sa pamumuno po ng ating pong governor at ang ating pong mayor. Patuloy po tayo manalangin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Lord, na pagpalain nyo ang bayan ng Limay, maging ang lalawigan po ng Bataan. Alam po namin, Lord, na may mga pinuno ka na pinili, Panginoon, upang patuloy na maglingkod sa bayang ito, sa lugar na ito, Panginoon, upang kayo, Lord, ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo sila, Panginoon. Ang karunungan nagmumula sa iyo, O Diyos, ay kanila pong maranasan. Proteksyonan niyo sila, Panginoon, ng iyong malabay na pakpak upang anumang gawa ng kaaway sa kanilang buhay ay hindi mapangyari. Tunay nga po, Lord, na maranasan po nilang maayos na kalusugan, na kanila pong mga pangangatawan higit sa lahat, ang kanila pong espiritual na pamumuhay. Maranasan po nila ang iyong pagkilos sa kanila pong mga buhay, kasama ng kanilang buong pamilya, na sa bawat desisyon, tunay na ito'y nagmula sa iyo, na sa bawat ginagampanan, Panginoon, tunay na ang lahat ng ito ay nanggaling sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya naman po, Lord, sa iyo po namin idinudulog ang aming pong governor na si Abet Garcia, maging sa aming pong butihing mayor na si Nelson C. David. Maranasan po niya, Panginoon, nila ang iyong pagkilos at ang iyong proteksyon, ang kanila pong buhay, Panginoon, maging sa mga kasama po nila na namumuno sa bayang ito, sa lugar na ito, sa lalawigang ito, Panginoon Diyos. Kayo, Lord, ang kumilos sa kanilang mga buhay. Abutin niyo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa bawat araw. Na kung saan, Panginoon, sila man ay nahihirapan, napapagod din, Panginoon, kagaya po namin. Tunay nga po, Lord, na masampungan nila ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka. Abutin mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ang po namin ang tagumpay sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yan. Sama-sama po natin ipanalangin ng bansang Israel. Yan. Na
Manalangin po tayo. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, patuloy Panginoon, na tinataas po namin sa iyo ang bansang Israel. Lord, sa panahon na ito, sa oras na ito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang nakakalam, nakakatunghay sa bansang ito. Ano man po ang kalagayan ng bansang ito, Panginoon, dalangin po namin ang lahat, Panginoon, ng mga tao na nakatira sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy nga po na abutin niyo ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Ingatan niyo po ang kanilang mga buhay, kasama po ng buong pamilya po nila, maging Panginoon sa mga sakit na mga lumalaganap ngayon. Patuloy nga po, Panginoon, silipan niyo po ng iyong banal na dugo ang bawat katawan po ng mga mamamayan na nakatira, Panginoon, sa bansang Israel. Patuloy nga po, Panginoon, na pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kanilang mga buhay at ilayo niyo po sila, Panginoon, sa mga masasamang tao na nais, Panginoon, na sakupin ang bansang ito. Ganun din po, Lord, dalangin din po namin sa kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ingatan niyo rin po ang kanyang buhay, bigyan siya ng kalakasan sa bawat araw, at ganun din po, Lord, sa bawat desisyon niya, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng karunungan na nagmumula sa iyo, na gampanan niya po, Panginoon, yung pagmumuno niya po sa bansang ito. Kayo sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang bansang ito, maging Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano na naroon sa lugar na iyon, kasama po ng mga missionaries, Panginoon. Dalangin ko po na nawa gamitin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay upang ang mga tao doon na hindi pa nakakilala sa iyo ay pahayagan po nila, Panginoon, ng iyong mga salita. Kayo po, Panginoon, ang siyang tumuhay lagi. Kayo po, Panginoon, ang siyang pinagkakatiwalaan namin sa bansang ito, na alam po namin ang bansang ito ay yung minamahal. Alam po namin na hindi niyo pababayaan ang bansang ito. Lagi po silang magtagumpay sa bawat araw ng kanilang mga buhay. At ang kapayapaan po ay maranasan po ng bawat isa. Maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ito po aming sa ikanalangin. Sa tanging makapangyarihan ng pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tuloy po natin yung ating bansang Pilipinas. Yan. Sa panguna ng ating presidente, maging yung mga disaster. Yan. Sige po, patuloy na dulog po natin. Na aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Patuloy nga po ang mana sa gabi ito, sa oras na po. Patuloy na itinataas namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas sa panguna ng aming presidente, Rodrigo Duterte, Panginoon, maging sa kanyang mga bisi, sa kanyang kabuuan, Panginoon, ng pamunuan ng aming bansang Pilipinas. Patuloy nga po, Ama, kayo patuloy na magkaloob sa kanila ng karunungan, ng kaalaman, na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon, at patuloy na yung kanilang kaligtasan, Panginoon, yung kanilang mga kagalingan. Patuloy na kayo po, Panginoon, yung kumilos sa buhay nila, kasama ng kanilang buong pamilya, Panginoon, maging sa aming bansang Pilipinas. Tunay nga na andun yung pagkaisahin niyo po, Panginoon, yung kanilang mga layunin para sa kauunlad pa ng aming bansang Pilipinas. Maging ang aming mga mamamayan, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon, patuloy na dinudulog namin, Panginoon. Lord, salamat sa buhay nila, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, upang yung aming bansa ay andun yung mga pangangalaga nila, Panginoon, bilang presidente ng aming bansa, Panginoon. Lord, sa inyo namin ipinagkakatiwala, Panginoon, yung kanilang buhay. Nawa, O Lord, ay magkaroon sila ng banal na pagkatakot, pagkakilala sa inyo, Panginoon, at patuloy na dalangin namin, Panginoon, sa mga disaster, sa mga calamities, Panginoon, na ngayon pa lang, Panginoon, alam po namin na kayang-kaya mo itong tunawin, Panginoon, usawin, Panginoon, upang hindi na po matamaan o andun yung aming bansang Pilipinas, ay balutin nyo lagi ng yung banal na dugo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, yung aming mga pangyarihan sa lahat ng may lalang ng aming buong mundo na ito. Kaya hawak mo, Panginoon, yung aming mga buhay, yung aming mga kaligtasan. Ngayon pa lang, Panginoon, sailuhan mo ito, Panginoon, ng yung banal na dugo, Panginoon, upang yung aming bansang ito, Panginoon, ay malayo sa anumang mga uri ng disgrasya, Panginoon. Maging mga virus, Panginoon, na patuloy na lumalaganap, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na
nasa mababa na, pero Lord, alam namin na meron pa rin po, Panginoon. Kaya Ama, patuloy nga po na Ikaw ang siyang kumilos sa buhay ng lahat ng mamamayan, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. Patuloy na bigyan niyo po ng karunungan, knowledge, wisdom, Panginoon, at kagalingan, Panginoon. At patuloy nga, Ama, yung nalalapit, Panginoon, na botohan sa lahat po, Panginoon, ng mga nag-file, Panginoon, ng mga kandidato. Patuloy na Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, ngayon pa lang. Ihanda mo na po yung kanilang buhay, yung kanilang puso, Panginoon. Na alam po namin, Panginoon, Ikaw yung pipili, Panginoon, sa lahat ng mga mananalo sa susunod na election, Panginoon, Lord. Ngayon pa lang, ihanda mo na po sila, Panginoon, sa oras na to. At ipinagkakatiwala namin, Panginoon, yung maayos, Panginoon, na botohan sa darating na taon, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, ihanda mo na, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to. Sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Po ating pong tulog sa ating Panginoon yung mga kapastoran na ginagamit po dito sa ating simbahan sa Great Commandment at sa CBC. Hindi po tayo manalangin. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, amin pong dinudulog sa iyo ang aming mga pastor, Panginoon, na ginagamit mo upang ibahagi ang iyong mga salita, Panginoon. Unahin na, Panginoon, ang aming resident pastor na si Pastor Gabriel sa Talabaria, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy na nagsasaliksik ng iyong mga salita upang ang iyong mga salitang ito, Panginoon, ay maibahagi sa buong nasasakupan niya na ito, Panginoon. Dalangin po namin sa kanya, proteksyonan niyo po siya, ingatan niyo siya, Panginoon, kasama ng kanyang buong pamilya, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil patuloy na ang kanyang buhay, ang kanyang puso, Panginoon. Tunay nga po na ikaw lamang, Diyos, ang siyang tanging niyang dinudulugan ng kanyang lahat, ang mga ginagawa ng kanya po mga plano, Panginoon, bilang isang pastor, dahil mas makakabuti, Panginoon, para sa kanya ang mga plano makakabuti upang ito, Panginoon, ay bilang isang pastor ay gamitin mo lamang siya bilang isang instrumento ng iyong mga kapahayagan. Ganun din po, Panginoon, ang mga pastor na ginagamit mo sa CDC, sila si Pastor Dan, si Pastor Erwin, si Pastor Jimmy, si Pastor Ampi, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa kanilang mga buhay na patuloy na ikaw, O Diyos, ang siyang namumuna sa kanilang mga ginagawa, lalo higit sa pagsasaliksik ng iyong mga salita din po, Panginoon. Tunay nga po na lahat ng mga binabahagi nila na patungkol sa iyo, Panginoon, na tunay na andun yung aming kagalakan na ikaw ang siyang palaging nandun sa aming mga puso na buhay, na andun yung mga patutuo, Panginoon namin, Panginoon, sa mga buhay ng bawat isa. Kaya salamat sa buhay ng mga pastor na ito at patuloy na i-bless mo din po ang kanilang mga buhay. Ingatan mo sila, lalo higit sa mga kanila din po pagbabahagi doon sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa iyo. Dahil alam mo, Panginoon, ang kanilang desire, ang kanilang mga puso na maglingkod sa iyo. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Ingatan mo din po sila, proteksyonan niyo sila, Panginoon, sa kanilang pong pang-araw-araw na buhay, lalo higit kung saan mo man sila ay dakong lugar, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, namin dinudulog si Pastor Rodel sa kanyang buhay, Panginoon, anuman ang kanyang ginagawa sa mga oras na ito. Lord, ikaw ang higit na nakakatalos ng kanyang puso, higit sa lahat ang kanya pong nararamdaman, Panginoon. Alam po namin na ito po ay pinagkakaluban mo ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Proteksyonan niyo din po siya sa anumang uri ng mga virus na kumakalat, Panginoon, sa mga panahon na ito. At ganoon din po, salamat sa kanyang buhay na patuloy na ginagamit mo ang kanyang boses, ang kanyang talento, upang kami, Panginoon, bilang isang mga choir, dito po sa Great Commandment ay patuloy na kanya pong tinuturuan at laging bago, Panginoon, yung mga itinuturong mga awitin na mga patungkol sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na salamat sa kanyang buhay dahil isa din po kaming natututo sa mga boses po namin na
na kahit po andun yung aming mga sitwasyon, andun pa rin Panginoon yung aming mga buhay na ibigay sa iyo ang aming the best. Ganun din po si Pastor Rodel. Salamat sa kanila, Panginoon, at pinagkakatiwala na lang namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga pastor na ginagamit mo sa iyong basan. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid na may karamdaman, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Dinudulog po namin, O Diyos, yung mga kapatid po namin na may karamdaman. Hindi man po namin sila kilala, yung may mga cancer, yung mga nagdadialysis, Panginoon, yung mga tinatamaan ng COVID, yung mga virus, O Diyos. Patuloy nga po, O Diyos, na kayo ang magpagaling sa kanila. Maging sa mga doktor na ginagamit mo upang sila ay kumonsulta sa mga virus na kanilang nakakasalamuha, sa mga pasyente na may mga COVID. Lord, palakasin niyo po, Panginoon, ang kanilang pangangatawan. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, yung mga frontliners, yung mga volunteers, Panginoon. Patuloy na ingatan niyo po ang buhay nila, Panginoon, sa gayon. Magpatuloy po sila sa kanilang paggagamot, magpatuloy po sila sa pagtulong sa mga kapatid po namin nakakaranas ng COVID. Aming Ama, patuloy na kami ay nananangan sa iyong mga salita na maliban na ang bayang ito ay manumbalik sa iyo, Diyos. Pagagalingin mo, hihilumin mo yung amin pong nararanasang virus, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay may Diyos na handang tumulong, handang gumamot, handang pagalingin ang aming mga karamdaman. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat. Ang po namin, Panginoon, yung kalakasan, yung katagumpayan ng COVID-19 na ito. Nawa, O Diyos, na mas bumaba pa, Panginoon, yung bilang ng mga tinatamaan ng virus na ito. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa aming pong pagbibigay. Patuloy na kayo ang magpala sa bawat kamay na magkakaloob. Ibalik po ng siksik, liglig at umaapaw pa. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kung mga announcement, yan. Sa darating pong linggo, ano pong kaganapan? Kung hindi sila aware, yan, magkakaroon po tayo ng Thanksgiving anniversary. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil 20 taon na tayo ay dinala sa lugar na ito. Yan, kaya naman sa Diyos po yung papuri, di ba? Sa kabila po ng mga ating pong nilakbay ng 20 taon, yan, nakita naman po natin, di ba, yung ating pong iglesia, yung ating pong bahay-sambahan, ay talaga namang nakikita po natin yung pagbabago. Yan, at sa darating din pong linggo, yan, makikita po natin yung dagdag na dekorasyon para po sa nalalapit po nating anniversary. Yan, available na po yung ating pong mga t-shirt. Kaya pagkari po ng ating pong closing prayer benediction mamaya, yan, huwag po muna tayo magmadaling umuwi dahil yung mga umorder ng kanila pong mga t-shirt na andyan na po, papamigay na po natin at yung mga bayad din po. Yan, kailangan din po makuha. At sa darating nga rin pong linggo, yan, bagamat sabi nga ay nasa level 3 po tayo ng ating pong COVID-19 pandemic po natin pong naranasan. Yan, sabi nga ay talagang kung itutumbas po natin ito sa quarantine ay nasa MACQ pa rin po tayo. Yan, kaya ingat-ingat pa rin po.
Yan, sa ating pong mga ginagawang paglabas-labas. Yan. At handa din po natin yung ating pong mga baon sa linggo at maging yung ating pong mga symbolic offering. Yan. At yung mga miyembro po, yan, talagang magkaroon po tayo ng kunting ingat din po sa bawat isa. At sa pa pong announcement, yung ating pong choir, yan, sa Sabado po. Strictly 15 to 65 years old. Sundin natin doon. Yung ating pong choir, yan, sa darating po Sabado. Hindi ko na ako kay Pastor Rodel kung alauna po ulit o alas 3. Yan, message ko na lang po si Pastor Rodel po mamaya para ma-post ko na rin po sa mga sa praise and worship na group. Yan, purihin po yung Panginoon. Yan, at kaya nga po, tinatawagan po ulit yung mga atin pong mga choir member, yan, na magka-practice po tayo sa darating pong Sabado para po sa presentation po natin sa ating pong anniversary. Yan, purihin po yung Panginoon. Sige po, tayo na po tayo at tayo po ay magpangwakas sa ating pong panalangin sa gabi po na ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat sa tagumpay na aming pong naranasan, sa aming pong ginawang pagpupuri, sa iyong dakilang pangalan, maging sa aming pong mga pananalangin sa gabi po na ito. Patuloy, Lord, na maraming salamat sa iyong katugunan na patuloy pong ipagkakaloob sa bawat aming pong idinalangin sa iyo. Maging sa aming pong mga naging prayer partner po, Panginoon, sa aming pong mga personal prayer request. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong katugunan na ipagkakaloob mo sa bawat isa po sa amin. Ngayon din po, Panginoon, sa nalalapit din po namin pagdiriwang sa darating pong linggo po, Panginoon, ang aming pong Thanksgiving anniversary. Ngayon pa lang po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ilalapit po namin sa iyo yung aming pong magiging tagapagsalita. Yung mensahero mo po, Panginoon, na idadako sa lugar na ito, sa katauhan po ni Pastor Tito. Patuloy, Lord, na ingatan niyo po siyang palagi at bigyan niyo po ng karunungan, anointing po, Panginoon, at naway mga salita mo na kanyang pong ihahatid ay magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga spiritual na buhay. Salamat po, Panginoon, patuloy niyo po siyang ingatan, patuloy niyo po siyang palakasin, physically, emotionally, maging sa kanyang pong mga spiritual na buhay, kasama po ng kanyang pong buong pamilya. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na idinako mo rin niyo po sa gabi po na ito. Patuloy, Lord, na samahan niyo po kami sa aming pong pag-uwi, sa aming pong pag-uwi sa aming pong mga tahanan. Ay patuloy, Lord, na ingatan mo yung bawat isa po sa amin. At maging sa mga magmamaneho po, Panginoon, ay patuloy, Lord, maging sa akin kayo, maging kay LD po, Panginoon, patuloy, Lord, na panghawakan niyo po yung manibela ng aming po mga sasakyan, ay hatidin po kami sa aming tahanan ng ligtas po, Panginoon. Salamat po at ang team po namin tagumpay ng gawain po na ito, ngayong gabi po na ito po, Panginoon. Salamat po. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.